Good morning mga kababayan. Ngayon ay aking i-share naman sa inyo itong aking nagawang clockwise and counterclockwise sa DC motor using Arduino. Yan. Na-post ko na yan sa shorts pero hindi ko pa nagawa ng diagram. Ngayon ginawa ko na siya ng diagram, block diagram lang. So disclaimer lang, hindi ako expert sa ganitong bagay, hindi ako professional. Hobbyist lang ako. Kaya kung may suggestion kayo, katanggap-tanggap sa akin yan. Kung meron naman kayong mga tanong na kaya kong sagutin, sasagutin ko. Pero kung hindi, talagang hanggang doon na lang. Okay? Ngayon paliliwanag ko na sa inyo itong aking nagawang diagram. So una, gumamit ako ng power bank. So ito yung power bank na ginamit ko. Ito. So itong power bank, merong dalawang output ito eh. Dalawang 5 volts. So isang 5 volts, kinonect ko sa switch papuntang Arduino. Isa namang, kinonect ko sa switch papuntang DC to DC converter. Para ma-supply niya yan. So ito siya. So ito na siya. Ito yung power bank na ginamit ko. Dalawang output. So gumawa na lang ako nitong itong USB para yan. Hininang ko na lang na ganyan. Para maikabit ko dito, magkaroon ng supply yung Arduino at saka yung yung ating DC to DC converter. So ito siya, yung DC to DC converter na from 5 volts gagawin niyang 12 volts. So ito yung 5 volts ko. Yan, gagawin niyang 12 volts. So ang susunod naman ay itong dito sa may RF switch wireless. Ayan. So dito punta galing sa DC to DC converter, nagpunta ngayon dito sa RF wireless 12 volts in. Tapos nang uli ako dito, dinala ko dito sa normally open para pagka nagkaroon supply, magsuswitch ito. May relay kasi ito eh. Magsuswitch ito papunta naman dito sa ating driver na 12 volts din ang input. So ito yan. So ito yung RF wireless na may relay. So dito ko kinonek yung normally open na inano ko kanina. Normally open tsaka common. Para pagka nag-switch nga yan, ay pupunta na siya dito sa ating driver. Itong L298. Ayan. Next. Ang susunod ay itong Arduino. Sa Arduino kasi, ito yung mga pin na kinonek ko. Ayan. Ayan. Pin number 7, 8, 9. Puro digital to eh. Ayan siya. So, kinonek ko sa motor driver na enable input 1, input 2. Digital kasi ito eh. Para ang output niya is mabasa nitong Arduino. Okay. Yan naman yung aking papakita ngayon. So, ito na yung connection sa Arduino. So, itong 7, 8, 9 ang ginamit ko. Tapos, dahil nakakonect na siya dyan, ayan, sa likod ko na sinolder. Para hindi na ako gumamit ng connector. So, at saka itong ground niya. Arduino ground. Dito natin ikakabit sa ating driver. Ayan, dito ko siya kinabit. Ayan siya. So, dito mababasa naman natin dito. Ayan siya. So, dito ko na siya kinabit. Hindi na ako gumamit ng connector. Ayan. So, ito siya.
yung connection dito. Yan. Enable tsaka input 1, input 2. Yan siya. Dito siya nakakabit. So sa likod siya, ayan siya. Na 1, 2, 3 connection. Tapos yung ground papuntang Arduino to. At papunta rin ng ground ng ano, sa 12 volts. So ito yung out 1 natin, tsaka out 2. Itong out 1 natin, tsaka out 2, papunta tong ng motor na mismo. Gumamit na lang ako ng connector ito. Para natatanggal-tanggal ko siya. So ito yung papunta na sa motor. Ayan. Yung out 1, out 2 ko. Okay. So ito na yun. Yung out 1, out 2. Direkta na sa motor yan. DC 5 volts. Ayan siya. So ayan lang yung kabuuan ng connection natin. Screenshot nyo na lang kung gusto nyo pag-aralan. Ayan. So yung ginawa ko namang program dito ay ito, no? Ayan siya. Medyo ano Chamba-chamba lang yan. Pero ayan na siya, no? Explain ko na lang dito muna sa una. So in-include ko sa Arduino yung ano. Kasi meron ng ano dyan automatic na meron na silang ano itong Arduino sample meron ng ano yan. Yung Arduino.h DC motor driver yan. So itong ano natin, ito na yung pin 789. Ayan na yung nakakabit sa Arduino. So dyan natin i-command yung, dyan ko na kinumand yung Arduino. So ang output niya, ito. Yung output ko dito. No? Ito na yung sa may ano Ito naman yung sa may motor. No? So ayan yung void setup natin. Enable in 1, in 2. Makikita nyo naman yan nakasulat dun sa board ng motor. So ito naman ngayon ang function natin. Ang clockwise, ito naman ang counterclockwise. So ayan na lang ginawa ko dyan. Hinay ko na lang low, tsaka itong sa speed. No? Digital write. Ayan, may analog write akong isa. So dito naman, sa backward, ayan, baliktad naman. Ito naman kinabit ko itong low, high, ayan, baligtad para dito naman high low para bumalik. So nilagyan ko rin ng ano yan nilagyan ko rin ng time yan ito yan dito sa void setup yan nilagyan ko siya ng time dito 100 millisecond lang, no? Ngayon nilagyan ko siya ng delay na 10,000 milliseconds. Edi iikot yan ng 10 seconds yan. 10 seconds papunta, tsaka pabalik. So, ayan yung ano ko. Tapos, magpo-pause muna siya ng 50 milliseconds o 0.5 seconds bago siya bumalik. So, ayan yung ginawa ko dyan Tapos, yung motor speed backward at 100 speed, 10 seconds. So, ayan na rin yun. No? Backward, ito yung forward. Almost the same sila, no? Yung pagbalik. Ito naman yung ating stop motor. Stop, pero may delay ako ng 0.5. Kaya pag switch on ko nitong nitong ating RF switch, may pause muna siya bago siya bumalik. Ayan. Medyo ano yan for improvement pa rin itong aking program at bago pa lang naman din ako dito sa Arduino. Ayan. Okay. So, i-assemble ko muna itong Arduino. Kalas-kalas pa yan
So hanggang dito na lang mga kababayan. Ayan na yan. Yan. Na. Kung meron kayong suggestion, willing naman akong tanggapin. Kung may mali rin ako dyan, tanggap din. No? There's always room for improvement para sa akin. Thank you for watching. Naway nakatulong sa inyo yung munti kong project. Ayan. Okay. Screenshot nyo na lang. Kung may mali ay mag-suggest. Huwag magalit. Okay, thank you very much for watching.